Madaling araw ng Marso 12, 1995 sa ika-12 palapag ng isang marangyang kondominium sa Dasmariñas Village, Makati City, isang babae ang nahulog. Sa tabi ng kanyang katawan ay nagkalat ang mga basag na piraso ng salamin. Ang nakakita sa kanya ay isang security guard na papasok pa lang para sa kanyang duty. Ayon sa kanya, wala siyang narinig na sigaw. Isang malakas na kalabog lang daw ang kanyang narinig na parang may bumagsak na mabigat na bagay. Ang nasawi ay kinilalang si Gneng Elena de la Cruz. Noon ay 60 taong gulang. Isa siyang mayamang biyuda na nagmamay-ari ng 3 mamahaling ari-arian sa Makati. 10 taon nang pumanaw ang kanyang asawa at mag-isa niyang pinalaki ang kanyang 3 anak. Ang mga anak niya ay pawang may asawa na at may sarili ng mga pamilya. Mag-isa na lamang siyang naninirahan sa kanyang malaking condo unit, ngunit hindi siya malungkot. 3 beses sa isang linggo kung dumating ang kanyang kasambahay at tuwing Sabado at Linggo naman ay dumadalaw ang kanyang mga apo. Ngunit may isang bagay na kapansin-pansin. Pagdating ng mga pulis sa pinangyarihan ng krimen, ang una nilang napansin ay ang bukas na bintana. Ang bintana sa ika-12 palapag ay bukas na bukas, ngunit ang barandilya ay buo at walang sira. Imposibleng aksidenteng mahulog dito dahil napakataas nito hanggang baywang ng isang karaniwang babae. Alas 6 ng umaga, dumating ang 3 anak ni Elena matapos matawagan. Ang panganay na lalaki ay humahagulgol habang tinatawag ang pangalan ng ina. Ang pangalawang anak na lalaki ay tulala lamang na nakatayo habang ang bunsong anak na babae ay napaupo na lamang sa sahig at walang tigil sa pag-iyak. Ngunit ayon sa investigador na humahawak ng kaso, may naramdaman siyang kakaiba. Hindi niya masabi kung totoo o pag-arte lang ang pagluluksa ng mga anak, ngunit para bang may ibang emosyon na nakahalo sa kanilang mga mata. Lumabas ang resulta ng autopsy. Ang sanhi ng kamatayan ay multiple organ failure due to fall, ngunit hindi malinaw kung ito ay pagpatay, pagpapakamatay o aksidente. Walang bakas ng ibang tao na natagpuan sa kanyang katawan. Noong 1995, hindi pa gaanong moderno ang mga kagamitan sa scientific investigation tulad ngayon. Ang investigasyon ay nakasalalay sa kung ano ang makikita ng mata at sa pagtatanong-tanong sa mga posibleng saksi. Tinanong ng mga pulis ang mga anak, mayroon bang depresyon o pagnanais na magpakamatay ang kanilang ina? Umiling ang panganay. Masayahing tao po ang nanay ko. Ang tanging kaligayahan niya ay makita ang kanyang mga apo at malusog po siya. Ganon din ang sinabi ng pangalawa at ng bunsong babae. Kung gayon, aksidente kaya, ngunit walang dahilan para umakyat siya sa napakataas na barandilya at mahulog. Naging mahirap ang investigasyon. Walang sinumang nakasaksi. Ang alas 4 ng madaling araw ay ang pinakatahimik na oras sa buong magdamag. Lahat ng residente sa kondominium ay tulog at sarado na ang mga kalapit na establishmento. Walang sinumang gising sa oras na iyon. Ngunit makalipas ang ilang araw, isang babae ang nagpunta sa istasyon ng pulis. Siya si Lorna Santos, ang kasambahay ni Gnang. Elena, 40 anyos na siya at 3 taon nang nagtatrabaho sa bahay ng biktima. Nanginginig ang kanyang boses habang nagsasalita. May kakaiba po. Ilang araw bago ang insidente, hindi na po maganda ang pakiramdam ko sa bahay. Ayon sa salaysay ni Lorna, mga 10 araw bago ang insidente, nagtipon-tipon ang 3 anak sa bahay ng kanilang ina. Mula sa kusina, rinig na rinig daw niya ang malalakas na boses mula sa sala. Hindi niya narinig ang buong usapan, ngunit narinig niya ang mga salitang mana at ari-arian. Pagkatapos ng araw na iyon, naging malungkot na raw si Gnang. Elena, muling ipinatawag ng mga pulis ang mga anak para sa investigasyon. Halata ang pagkabigla sa kanilang mga mukha. Unang nagsalita ang panganay. Hindi po totoo yan. Nagtatanong lang po kami kung paano pinapamahalaan ni nanay ang kanyang mga ari-arian.
Ganoon din ang sinabi ng dalawa pa niyang kapatid. Walang nang ibang maitatanong ang mga pulis. At dito nangyari ang isang kakatwang bagay. Biglang umalis sa trabaho si Lorna at lumipat ng tirahan. Sinubukan siyang tawagan ng mga pulis, ngunit hindi na niya sinasagot ang telepono. Para siyang naglaho na parang bula na tila may iniiwasan. Walang sinuman ang nakakaalam kung bakit. Sa huli, ang kaso ay napunta sa isang dead end. Walang malinaw na ebidensya, walang saksi at walang motibong mapatunayan. Pagkalipas ng 3 buwan, idineklara ng pulisya na ang kaso ay isang aksidente at ang lahat ng ari-arian ni Gnang, Elena ay pantay na hinati sa kanyang 3 anak. Ang 3 condominium unit sa Makati at milyon-milyong piso sa bangko ay napunta sa kanilang mga kamay. Ngunit hindi doon nagtapos ang katotohanan. Pagkalipas ng 15 taon, isang luma at kupas na talaarawan diary ang natagpuan. At sa loob nito, nakasulat ang buong katotohanan tungkol sa gabing iyon. Ang talaarawan ay isinulat mismo ng kasambahay na si Lorna. Nakita niya ang lahat. At dahil sa takot, siya ay tumakas. Bago natin simulan ang kuwento, sandali lang. Ang pag-subscribe at pag-like ninyo ay malaking tulong sa pagpapatuloy ng mga ganitong salaysay. At pakisabi na rin po sa comments kung saang lugar ninyo ito pinakikinggan. Babatiin ko po kayo isa-isa. Marso 12, 1995, alas 6 ng umaga, 2 oras matapos ang insidente, dumating si Detective Santiago ng Makati City Police sa crime scene. Siya ay isang veteranong pulis na may 20 taon ng karanasan. Marami na siyang nahawakang kaso, ngunit ang isang ito ay may kakaibang kutob siyang naramdaman. Bukas na bukas ang bintana sa ika-12 palapag. Inilagay ni Detective Santiago ang kanyang kamay sa pasimano at sumilip sa ibaba. Napakunot ang kanyang noo. Ang taas ng barandilya ay higit 1 metro. Masyadong mataas para sa isang babae na aksidenteng mahulog. Bukod dito, walang anumang bagay sa harap ng bintana. Walang silya o anumang patungan na maaaring akyatan. Sinuri ni Detective Santiago ang sahig. Naghanap siya ng mga bakas ng paa. Ngunit napakalinis ng sahig. Ang carpet ay walang kahit isang alikabok na para bang may naglinis nito. Isinulat niya sa kanyang kwaderno, posibleng nilinis ang crime scene. Pumunta siya sa sala. Maayos ang mga sofa at sa ibabaw ng mesa ay may 2 tasa ng kape. Ang kape sa loob ay malamig na at kalahati na lang ang laman. Pinagmasdan niyang mabuti ang mga tasa. May marka ng lipstick sa isang tasa na tila kay G.N. Elena. Ngunit ang isa pang tasa ay malinis. Ibig sabihin, may bisita siya at uminom ng kape. Nagpunta siya sa kusina. Malinis ang lababo. Nahugasan na ang lahat ng pinggan at tuyong-tuyo na ang basahan. Binuksan niya ang ref. Maayos na nakasalansan ang mga lalagyan ng pagkain. Malinaw na si Gineng. Elena ay isang organisado at malinis na tao. Sinuri niya ang silid tulugan. Maayos ang kama at nakatupi ang kumot. Tila hindi natulog si Gineng. Elena, ng gabing iyon, binuksan niya ang aparador at nakitang maayos na nakasabit ang mga damit. Sa ibabaw ng tokador ay may mga picture frame ng kanyang mga apo. Ngunit may napansin siyang kakaiba. Ang isang drawer ng tokador ay bahagyang nakaawang. Nang buksan niya ito, nakita niya ang ilang passbook at mga dokumento. Para bang may naghalungkat sa drawer. Ang mga papel ay bahagyang lukot. Ipinatawag ni Detective Santiago ang forensics team. Noong 1995, hindi pa gaanong sopistikado ang mga pamamaraan. Pagkuha ng fingerprints at pagkuha ng litrato lang ang karaniwang ginagawa. Kumuha sila ng fingerprints sa bintana, barandilya at doorknob, ngunit nabigo sila. Tanging mga fingerprint lang ni Gineng, Elena ang nakuha. Alas 8 ng umaga, sinimula ng autopsy. Isang medico-legal mula sa National Bureau of Investigation, NBI, ang sumuri sa bangkay.
Malinaw ang sanhi ng kamatayan, pagkabali ng bungo at pagkasira ng mga lamang loob dahil sa pagkahulog. Ngunit walang ibang pinsala, walang marka ng sakal sa leeg o pasa sa katawan. Nagtaka ang mediko legal, kakaiba. Walang senyales na nakatanggap siya ng ibang pinsala bago mahulog. Sinuri niya ang ilalim ng mga kuko para tingnan kung may senyales ng paglaban. Ngunit wala siyang nakita. Hindi nakipagbuno si Ginning, Elena. Ang huling hatol ng mediko legal, walang ebidensya na maituturing na pagpatay. Mataas ang posibilidad na ito ay pagpapakamatay o aksidente. Tumango si Detective Santiago, ngunit hindi pa rin siya mapakali. Pakiramdam niya ay mayroon siyang nakaligtaan. 2:00 ng hapon, ipinatawag ni Detective Santiago ang 3 anak sa istasyon. Unang inimbestigahan ang panganay, si Ricardo de la Cruz. Siya ay 15 taong gulang noon at isang negosyante na may maliit na import-export company sa Maynila. Kailan ninyo huling nakita ang inyong ina? Tanong ni Detective Santiago. Nag-isip sandali si Ricardo. Mga 10 araw na po ang nakalipas. Dinalaw ko po siya para kumustahin. Kalmado ang kanyang boses. Mas nangingibabaw ang pagiging seryoso kaysa sa kalungkutan. Ano po ang kanyang kalagayan noon? Umiling si Ricardo. Ganoon pa rin po. Masaya siyang nagkukuwento tungkol sa mga apo niya. Kinuha niya ang panyo at pinunasan ang gilid ng kanyang mga mata, ngunit walang luha. Itinanong ni Detective Santiago ang pinakamahalagang tanong. Saan po kayo noong gabi ng insidente? Walang pag-aalinlangang sumagot si Ricardo. Nasa bahay po ako sa Alabang. Kasama ko po ang asawa ko. Natutulog kami. Malinaw ang kanyang alibi. Sunod na pumasok ang pangalawang anak, si Ramon de la Cruz. Siya ay 43 taong gulang at isang empleyado sa isang kumpanya sa Quezon City. Mas emosyonal siya kaysa sa kanyang kuya. Namumula ang kanyang mga mata. Kailan mo huling nakita ang nanay mo? Tanong ng detective. Nanginginig ang boses ni Ramon. Mga 2 linggo na po. Humingi po ako ng pera sa kanya. Prangka siya na para bang wala siyang balak magsinungaling. Saan ka noong gabi ng insidente? Yumuko si Ramon. Nasa bahay po, natutulog. Sa apartment ko po sa Proj. 4. Kasama ko po ang asawa ko bilang saksi. May alibi rin siya. Huling pumasok ang bunsong anak na babae, si Ana de la Cruz. 38 taong gulang, hiwalay sa asawa at mag-isang pinalalaki ang 2 anak. Pagpasok pa lang niya ay humagulgol na siya. Nanay, nanay. Tila totoo ang kanyang pagdadalamhati. Maingat na nagtanong si Detective Santiago. Kailan mo huling nakita ang iyong ina? Humihikbing sumagot si Ana. 3 araw po bago ang nangyari. Humingi po ako ng panggastos. Lagi po niya akong tinutulungan. May bahid ng pagsisisi sa kanyang boses. Noong gabi ng insidente, umiling si Ana. Nasa bahay po ako sa Pasig. Pinatulog ko ang mga anak ko at natulog na rin po ako. May alibi rin siya. Tinanong ni Detective Santiago ang 3 magkakapatid ng parehong tanong. Alam niyo ba kung gaano kalaki ang yaman ng inyong ina? Sabay-sabay silang tumango. Wala silang dahilan para itago ito. Unang sumagot ang panganay. May ideya po kami. Alam po namin na may mga property siya sa Makati at may malaking ipon sa bangko. Ang eksaktong halaga? Umiling si Ricardo. Hindi po namin alam. Hindi po sinasabi ni nanay. Ganoon din ang sagot ni na Ramon at Ana. Alam nilang mayaman ang kanilang ina, ngunit hindi nila alam ang eksaktong halaga. Ngunit may naramdamang kakaiba si Detective Santiago. Bagamat lahat sila ay nagluluksa, mayroon ding ibang emosyon na nakahalo, lalo na sa mga mata ng panganay na si Ricardo. Mas malakas ang ibang bagay na nararamdaman niya kaysa sa kalungkutan. Matapos ang investigasyon, sinimulan ni Detective Santiago na alamin ang yaman ni Ginang, Elena. Sinuri niya ang mga bank record at titulo ng lupa. Nakakagulat ang kanyang natuklasan. Nagmamay-ari si Ginang.
Elena ng 3 condominium unit sa Dasmariñas Village at sa kalapit na Rockwell. Noong panahong iyon, ang halaga ng bawat isa ay nasa 10 hanggang 15 milyong piso. Sinuri rin niya ang mga bank account. Ang kabuuang deposito sa iba't ibang bangko ay umabot ng higit 50 milyong piso. Bukod pa rito, may mga stocks at bonds pa siya. Kung pagsasama-samahin, ang kanyang yaman ay higit sa 100 milyong piso. Isang napakalaking halaga noong 1995. Nagtaka si Detective Santiago. Bakit mamamatay ang isang taong ganito kayaman? May dahilan ba siya para magpakamatay? Nagpasya siyang alamin ang sitwasyong pinansyal ng 3 anak. Unang inimbestigahan si Ricardo. Sabi niya ay may import-export business siya, ngunit iba ang katotohanan. Palugi na ang kanyang kumpanya at may utang siyang higit sa 10 milyong piso. May utang siya sa bangko at nakautang na rin sa mga 5 talang 6. Sa panlabas ay mukha siyang maayos, ngunit sa loob ay baon na sa utang. Hindi rin maganda ang kalagayan ni Ramon. Empleyado siya, ngunit may iba siyang problema. Nalulung siya sa sugal. Palagi siyang nasa kasino at laging talo. May utang din siyang halos 5 milyong piso. Gusto na siyang hiwalayan ng kanyang asawa. Ang sitwasyon ni Ana ay hindi rin maganda. Matapos makipaghiwalay, hirap siyang itaguyod ang 2 anak. Nagtatrabaho siya bilang part-timer at halos hindi sapat ang kinikita. Buwan-buwan siyang umaasa sa bigay ng kanyang ina. Kung wala iyon, hindi sila mabubuhay. Isinulat ni Detective Santiago sa kanyang kwaderno. 3 anak, lahat ay may problemang pinansyal, lahat ay umaasa sa yaman ng ina. Napabuntong hininga siya. Sapat na ang motibo, ngunit wala siyang ebidensya. Hanggang sa isang araw, may isang kaibigan ni Gnang. Elena ang nagpunta sa istasyon. Isa siyang babae na nasa 60s at matalik na kaibigan daw ng biktima. May dala siyang mahalagang impormasyon. Mga 2 buwan na ang nakalipas, sinabi sa akin ni Elena na gusto niyang gumawa ng huling habilin, Will. Natuwa si Detective Santiago. Huling habilin, tumango ang babae. Oo, gusto na raw niyang ayusin ang kanyang mga ari-arian. Hindi raw niya ibibigay lahat sa mga anak niya. Ang isang bahagi ay gusto niyang i-donate sa isang charity. Nagtanong pa ang detective. Nagawa po ba niya ang huling habilin? Umiling ang babae. Hindi. Ayaw daw ng mga anak niya, lalo na ang panganay, si Ricardo, mariin daw na tumutol. Ano po ang sinabi ni Ricardo? Nagatubili ang babae bago sumagot. Bakit daw ibibigay sa ibang tao ang pera na hindi naman nag-alaga sa kanya? Sila raw na mga anak ang dapat unang makatanggap. Labis na dinamdam ni Elena ang bagay na iyon. Kumabog ang dibdib ni Detective Santiago. Naging mas malinaw ang motibo. Ayaw ng mga anak na i-donate ng kanilang ina ang yaman sa charity. Kailangan nila ang perang iyon para bayaran ang kanilang mga utang at para mabuhay. Nang gabing iyon, mag-isang naiwan si Detective Santiago sa opisina at muling pinag-aralan ang case file. Para bang may kulang na piraso ng puzzle. Inilatag niya ang mga litrato mula sa crime scene. Huminto siya sa isang litrato ang mga tasa ng kape sa mesa. 2 tasa, isang may marka ng lipstick, isang malinis. Nag-isip siya, sino ang kasama ni Gnang? Elena na uminom ng kape ng gabing iyon. Isa kaya sa mga anak niya. Ngunit matibay ang kanilang mga alibi. Lahat sila ay nasa kani-kanilang bahay at ang kanilang mga asawa ang saksi. Napabuntong hininga si Detective Santiago. Kung walang ebidensya, wala siyang magagawa. Kung gayon, wala ba talagang ibang tao sa bahay ni Gnang? Elena ng gabing iyon. Lumipas ang 5 araw, walang pag-usad sa investigasyon, walang saksi, walang ebidensya. Bilang huling pag-asa, pinuntahan ni Detective Santiago ang kasambahay na si Lorna Santos. 3 taon siyang nagtrabaho sa bahay, kaya baka may alam siya. Nakatira si Lorna sa isang maliit na apartment sa isang lugar sa Pasay.
Nag-doorbell ang detective ngunit walang sumasagot. Matagal siyang naghintay hanggang sa bahagyang bumukas ang pinto. Sumilip ang mukha ni Lorna. Halata ang takot sa kanyang mukha. Ano po yun? Mahinang tanong niya. Ipinakita ng detective ang kanyang ID. Pulis po. May itatanong lang sana ako tungkol sa kaso ni Gineng de la Cruz. Nag-alinlangan si Lorna, ngunit pinapasok din siya. Pumasok sila sa sala. Maliit lang ang espasyo, ngunit malinis. Nagtimpla si Lorna ng kape. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Hindi ito nakaligtas sa pansin ng detective. Kailan po kayo nagsimulang magtrabaho kay Ganang Magtu de la Cruz? Tanong niya. Mahinang sumagot si Lorna. 3 taon na po. 3 beses sa isang linggo po ako pumapasok. Nakatungo siya habang nagsasalita. Anong klasing tao po si Ganang de la Cruz? Nag-isip si Lorna. Mabait po siyang tao. Magalang at mapagmahal. Pinapakain niya po ako at binibigyan ng bonus tuwing Pasko. Ang mga anak niya? Dito na pumasok ang detective sa mahalagang tanong. Nagbago ang ekspresyon ni Lorna. Kinagat niya ang kanyang labi. Hindi po sila madalas dumalaw. Mga 1 beses o 2 beses lang sa isang buwan. Kadalasan po para humingi ng pera. Nag-notes si Detective Santiago. May napansin po ba kayong kakaiba bago ang insidente? Nag-angat ng tingin si Lorna. Nagbago ang kanyang mga mata. Meron po, nanginginig ang kanyang boses. Mga 10 araw po bago ang nangyari. Pagdating ko po para maglinis, nandoon po ang 3 anak niya. Hinawakan ni Lorna ng mahigpit ang kanyang mga kamay. May malakas po akong narinig mula sa sala. Parang nag-aaway po sila. Ano po ang pinag-uusapan nila? Umiling si Lorna. Hindi ko po narinig ng malinaw. Naghuhugas po ako ng pinggan sa kusina, pero narinig ko po ang mga salitang mana at ari-arian. Sumandal paharap si Detective Santiago. Pagkatapos noon, napabuntong hininga si Lorna. Naging sobrang lungkot po ni Ma'am Elena. Naging madilim po ang mukha niya. Dati po, lagi siyang masaya. May iba pa po bang nangyari? Nag-alinlangan si Lorna. Para siyang may gustong sabihin, ngunit nagpipigil. Sabihin niyo po. Maaaring ito ay isang mahalagang lead, malumanay na sabi ng detective. Nagpasya si Lorna. 2 araw po bago ang insidente. Narinig ko pong may kausap si Ma'am sa telepono. Nanginginig po ang boses niya. Narinig ko pong sinabi niya, gagawin mo ba talaga yan sa akin? Sino po ang kausap niya? Umiling si Lorna. Hindi ko po alam. Pagkababa niya ng telepono, narinig ko siyang bumulong. Sabi ko na nga ba? At napabuntong hininga siya ng malalim. Pinagmasdang mabuti ng detective ang mukha ni Lorna. May iba pa po ba kayong alam? Kahit maliit na detalye, pakisabi po. Kinagat ni Lorna ang kanyang labi. Nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Ang totoo po, nanginginig niyang sabi. Pagkatapos po ng insidente, may tumawag po sa akin. Boses po ng lalaki, hindi ko po kilala. Sabi niya, huwag kang magsasalita ng kung ano-ano. Kaya po natakot ako. Kinilabutan si Detective Santiago. Tinangka po kayong takutin. Bakit hindi po kayo nag-report? Umiling si Lorna. Natakot po ako. Kaya po naghahanda na akong lumipat. Hindi na po ako magtatagal dito. Hindi niyo po ba nakuha ang numero ng telepono? Umiling si Lorna. Payphone po. Hindi po lumabas ang numero. Noong 1995, hindi pa uso ang cellphone at halos imposible nang matrace ang tawag mula sa payphone. Naging seryoso ang mukha ng detective. Kung may nagbanta kay Lorna, ibig sabihin ay may alam siyang mahalagang impormasyon. Noong gabi po ng insidente, may napansin po ba kayong kakaiba? Nagpunta po ba kayo doon bago o noong araw mismo? Umiling si Lorna. Hindi po, day off ko po yun. Lunes, Miyerkules at Biyernes lang po ang pasok ko. Linggo po ng madaling araw nangyari ang insidente. Nang hinayang si Detective Santiago. Kung nandoon lang si Lorna, baka may nakita siya. Kung may maalala po kayo, tawagan niyo po ako. Iniabot niya ang kanyang calling card. Kinuha ito ni Lorna at tumango. Ngunit puno ng takot ang kanyang mukha.
umalis si Detective Santiago sa bahay ni Lorna. Sigurado na siya, hindi ito isang simpleng aksidente. May pumatay kay Gineng, Elena, at nagtago ng ebidensya at tinakot niya ang posibleng saksi. Ngunit wala siyang matibay na ebidensya. Walang fingerprints, walang saksi, walang murder weapon. Perpekto ang alibi ng mga anak at ang motibo lang ay hindi sapat para kasuhan sila. Nainis si Detective Santiago. Lumipas ang 3 buwan, wala nang maimbestigahan. Pinipilit na siya ng kanyang mga superior na isara na ang kaso. Sa huli, isinara ang kaso bilang isang aksidente. Hanggang sa huli ay tumutol si Detective Santiago, ngunit wala siyang nagawa. Ang yaman ni Gineng. Elena ay hinati sa kanyang 3 anak. Bawat isa ay nakatanggap ng halos 30 milyong piso. Nabayaran ni Ricardo ang kanyang mga utang. Nabayaran din ni Ramon ang kanyang mga pagkakautang. Si Ana naman ay nakabili ng bagong bahay. Biglang umayos ang kanilang mga buhay. Ngunit si Lorna ay naglaho. Hindi na siya makontak at walang nakakaalam kung saan siya lumipat. Para siyang nag-evaporate sa mundo. Ang tanging hiling ni Detective Santiago ay sana ay ligtas siya. Ang kaso ay tila nalimot na. Nawala na sa alaala ng mga tao at hindi na ito binalita ng media. Ang tagsibol ng 1995 ay lumipas na lang. Ngunit ang katotohanan ay hindi kailanman nawawala. Lumipas man ang 15 taon, ang katotohanan ay nagtatago lang sa isang sulok. At ito ay lalabas sa paraang hindi inaasahan. Ang unang investigasyon ay nauwi sa wala. Perpektong alibi, nawawalang ebidensya, tinakot na saksi. Lahat ay nabalot ng misteryo. Ngunit pagkalipas ng 15 taon, isang lumang talaarawan ang babago sa lahat. Nakasulat dito kung sino ang nagsinungaling at kung ano talaga ang nangyari ng gabing iyon. Ano kaya ang nakasulat sa talaarawan? Hunyo 2010. Sa isang redevelopment area sa Dasmariñas Village, Makati, habang ginigiba ang isang lumang gusali, isang construction worker ang nakahanap ng isang kakaibang bagay. Isang lumang bag ang nakasiksik sa pagitan ng mga pader. Puno ito ng alikabok at amag. Sa loob ng bag ay may isang notebook. Dahil sa kuryosidad, binuklat niya ito. Ito ay isang talaarawan na puno ng sulat kamay. Sa unang pahina may nakasulat na pangalan, Lorna Santos. Nagtaka siya. Talaarawan ito ng isang tao. Habang binabasa niya ang ilang pahina, bigla siyang natigilan. Nakita niya ang petsang Marso 1995 at sa ilalim nito ay nakasulat, mukhang sobrang balisa si Ma'am Elena. Simula nang mag-away sila ng mga anak niya, naging malungkot na siya. Naramdaman ng trabahador na hindi ito isang ordinaryong bagay. Agad niya itong ipinaalam sa kanyang foreman at tumawag naman ito sa pulis. At sa ganoong paraan, ang talaarawan ni Lorna ay lumitaw pagkalipas ng 15 taon. Dinala ang talaarawan sa Makati City Police Station. Ang hepe ng investigasyon noon, si Kapitan Mendoza, ang tumanggap nito. Isa rin siyang veteranong pulis. Sinimulan niyang basahin ito mula sa unang pahina. Nagsimula ang talaarawan noong 1992, ang taon kung kailan nagsimulang magtrabaho si Lorna kay Ginang, Elena. Ang mga unang entry ay ordinaryo lang. Naglinis ako ngayon. Nagluto si Ma'am ng masarap na tanghalian. Mga simpleng pang-araw-araw na pangyayari. Ngunit pagdating ng Pebrero 1995, nagbago ang tono. Dumating lahat ng 3 anak ngayon. Rinig ko ang pagtaas ng boses nila mula sa sala. Parang pinag-uusapan nila ang mana. Pinaningkitan ni Kapitan Mendoza ang kanyang mga mata at nagpatuloy sa pagbabasa. Sa susunod na pahina, mas detalyado ang nakasulat. Pebrero, Bantay 5. Sinabi ni Ma'am Elena na gusto niyang gumawa ng huling habilin. Gusto raw niyang i-donate ang kalahati ng kanyang yaman. Ngunit mariing tumutol ang panganay niyang anak, si Sir Ricardo. Galit na galit daw ito.
Kumabog ang dibdib ni Kapitan Mendoza. Hindi ito isang simpleng talaarawan. Ito ay isang testimonya na naglalaman ng susi sa kaso. Mas binilisan niya ang paglipat ng mga pahina. Marso 5. Narinig ko si Ma'am na may kausap sa telepono. Mukhang si Sir Ricardo ang kausap niya. Nanginginig ang boses niya habang sinasabi, "Gagawin mo ba talaga yan sa akin?" Pagkababa niya ng telepono, umiyak siya ng matagal. Naawa ako sa kanya. Napahinto sa paghinga si Kapitan Mendoza. Ang entry na ito ay tugma sa testimonya ni Lorna kay Detective Santiago, 15 taon na ang nakalipas. Nagpatuloy siya sa pagbabasa, Marso 19 na. Ngayong gabi, kinausap ako ni Ma'am Elena. "Lorna, kung may mangyari sa akin, pakisabi sa pulis." "Ha? Kakaiba ang ikinikilos ng mga anak ko. Hindi ko naintindihan kung ano ang ibig niyang sabihin. Ngunit sobrang balisa ng mukha niya kaya nag-alala ako." Hinigpitan ni Kapitan Mendoza ang hawak sa talaarawan. Alam ni Gnang, Elena, na may mangyayari sa kanya at humingi siya ng tulong sa kanyang kasambahay. Dumating siya sa huling pahina. Ang entry ay may petsang Marso 11, ang gabi bago ang insidente. Pinigilan ni Kapitan Mendoza ang kanyang hininga at binasa ito. Marso 11 ng gabi. Palabas na ako ng building nang makita ko ang kotse ni Sir Ricardo sa parking lot. Isang itim na Mercedes-Benz. Sigurado ako sa plaka, TBC 123. Nagtaka ako. Taga-Alabang siya, bakit nandito siya ng ganitong oras? Nanginig si Kapitan Mendoza. Ayon sa testimonya ni Ricardo, nasa Alabang siya ng gabing iyon, natutulog kasama ang kanyang asawa. Ngunit sa katotohanan, nasa malapit siya sa pinangyarihan ng krimen. Sa susunod na pahina ay may mas nakakagulat na nakasulat. Ang kotse ay nandoon pa rin hanggang kinaumagahan. Mga 4:00 lang madaling araw, dumaan ako sa harap ng building at nandoon pa rin ang kotse. At noon, may narinig akong bumagsak mula sa itaas. Sobrang natakot ako. Isinara ni Kapitan Mendoza ang talarawan. Ito ang ebidensya, nagsinungaling si Ricardo. Nasa crime scene siya ng gabing iyon at nandoon pa rin siya nang mangyari ang insidente. Sa huling entry, nakasulat ang takot ni Lorna. Marso 15. Inimbestigahan ako ng pulis. Natatakot ako. Dapat ko bang sabihin ang nakita ko? Pero paano kung malaman ni Sir Ricardo? Baka mapahamak din ako. Itatago ko na lang muna. Patawad, Ma'am Elena. At ang huling pangungusap, Marso 20. May tumawag sa akin. Boses ng lalaki. Huwag daw akong magsasalita ng kung ano-ano. Kailangan ko nang lumipat. Itatago ko ang tala-arawang ito. Sana balang araw, lumabas ang katotohanan. Maingat na isinara ni Kapitan Mendoza ang tala-arawan. Dahil sa takot, itinago ni Lorna ang katotohanan. At itinago niya ang tala-arawang ito sa pader, umaasang may makakahanap nito balang araw. Agad na tinipon ni Kapitan Mendoza ang kanyang mga tauhan. Bubuksan nating muli ang kaso, 15 taon na ang nakalipas. Sa pagkakataong ito, ilalabas natin ang katotohanan. May determinasyon sa kanyang boses. Ang unang hakbang ay hanapin si Lorna. Kailangan nila ang kanyang testimonya. Sinubukan nilang i-trace ang kanyang records, ngunit pagkatapos niyang lumipat 15 taon na ang nakalipas, wala nang malinaw na impormasyon. Maraming beses siyang lumipat ng address. Gumamit si Kapitan Mendoza ng ibang paraan. Muli niyang kinuha ang lumang case file. Ang dating investigador, si Detective Santiago, ay retirado na. Hinanap niya ito. Si Detective Santiago ay may-ari na ng isang maliit na karinderya. Nasa 70s na siya ngunit malakas pa. Masaya siyang sinalubong ni Kapitan Mendoza. "Anong sadya mo, iho?" tanong niya. "Naaalala niyo po ba ang kaso ng pagkahulog sa Dasmariñas Village noong 1995? Naging seryoso ang mukha ni Detective Santiago. Ang kasong iyon ang pinaka-nakakadismaya sa buong karera ko. Alam kong sino ang may sala, pero hindi ko nahuli.
Nahanap na po namin ang talaarawan ni Lorna, sabi ni Kapitan Mendoza. Nanlaki ang mga mata ng matandang detective. Talaga? Anong nakasulat? Inilabas ni Kapitan Mendoza ang kopya ng talaarawan. Isinuot ni Detective Santiago ang kanyang salamin at dahan-dahang binasa. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Matapos basahin, napabuntong hininga siya. Sabi ko na nga ba, tama ang kutob ko. Ang panganay ang may sala. Bakit po hindi niyo siya nakasuhan noon? Mapait na ngumiti si Detective Santiago. Walang ebidensya, perpekto ang alibi niya at ang asawa niya ang saksi. Tapos, tinakot pa si Lorna at nagtago. Mahuhuli pa po kaya natin siya ngayon? Tumango ang matanda. Oo naman, ang talaarawan ng ebidensya at kahit 17 taon na ang lumipas, baka may naiwan pang bakas ng krimen. Muling kinuha ni Kapitan Mendoza ang mga litrato mula sa crime scene, mga litratong kinunan noong 1995. Hindi maganda ang kalidad, ngunit malinaw pa rin ang itsura ng lugar. Isa-isa niyang iniscan ang mga litrato at ginamitan ng digital enhancement. Isang teknolohiya na posible na noong 2010, pinalaki niya ang litrato ng barandilya. Lumitaw ang mga detalyeng hindi nakita noon. Sa gilid ng barandilya, may maliit na gasgas, para bang may tumamang matigas na bagay dito. Ano kaya to? Bulong niya. Ipinadala niya ang litrato sa isang forensic expert. Ang sagot, mukhang bakas ng pagtama ng isang metal na bagay, posibleng relo o singsing. Napapitik si Kapitan Mendoza. Posibleng tumama ang relo ni Ricardo sa barandilya habang ginagawa niya ang krimen. Sinuri niya ang listahan ng mga ebidensyang nakuha noon. Huminto siya sa isang item, isang piraso ng metal na strap ng relo. Nanlaki ang kanyang mga mata. May nakuha palang piraso ng strap ng relo. Agad siyang pumunta sa evidence room. Ang mga ebidensya mula 15 taon na ang nakalipas ay nasa isang kahon sa bodega. Pinagpagan niya ang alikabok at binuksan ang kahon. Sa loob may isang maliit na plastic bag. Laman nito ang isang piraso ng metal na strap ng relo. Mga 3 sentimetro ang haba. Malinaw ang putol nito. Strap ito ng isang relo na naputol dahil sa puwersa. Nagtaka siya kung bakit hindi ito nabigyan ng pansin noon. Tinanong niya si Detective Santiago. Napabuntong hininga ang matanda. Nakita namin yan noon, pero hindi namin matukoy kung kanino. Walang fingerprint at hindi pa ganoon ka-advance ang DNA analysis noon. Posible na po ngayon, sabi ni Kapitan Mendoza. Maaari tayong kumuha ng DNA. Kahit 15 taon na, baka may natira pang skin cells sa metal. Ipinadala ang strap ng relo sa NBI. Ginamit ang pinakamodernong kagamitan para suriin ito. Makalipas ang ilang araw, lumabas ang resulta. May nakuha silang DNA mula sa strap at kumpirmadong sa isang lalaki ito. Ang problema, wala silang pagkukumparahan. Wala silang DNA sample ni Ricardo. Nag-isip si Kapitan Mendoza ng paraan. Hindi niya ito pwedeng pilitin. Kailangan niya ng warrant. Ngunit ayon sa piskal, 11 taon na ang kaso. Ang talaarawan lang ay hindi sapat para makakuha ng warrant. Kailangan natin ng mas matibay na ebidensya. Naisip niya ang isang ideya. Kukunin niya ang DNA sa pamamagitan ng pamilya ni Ricardo. May 2 anak si Ricardo, 25 at 42 taong gulang na noon. Pinuntahan niya ang anak na lalaki. May itatanong lang ako tungkol sa iyong ama, maingat niyang sabi. Naghihinala ang anak. Tungkol saan po? Tungkol sa kaso ng iyong lola. Naging seryoso ang mukha ng anak. Hindi po ba tapos na ang kasong yan? Umiling si Kapitan Mendoza, may bagong ebidensya. Kailangan naming kumpirmahin. Walang kasalanan ng tatay ko, mariing sabi ng anak. Hindi na siya pinilit ng kapitan. Nagtanong siya ng iba, naaalala mo ba ang relo ng tatay mo noon? Nag-isip ang anak, isang gintong relo po. Pamana raw po ng lolo ko, Rolex po yata. Suot pa po ba niya hanggang ngayon? Umiling ang anak. Hindi po. Matagal na pong nawala.
Hindi ko po alam kung kailan eksakto. Kumabog ang dibdib ni Kapitan Mendoza. Kung nawala ang relo, mataas ang posibilidad na ang strap na iyon ay kay Ricardo, ngunit kulang pa rin ang ebidensya. Nagpasya siyang kausapin si Ricardo. Inimbitahan niya ito sa istasyon. Noong una ay tumanggi, ngunit pumunta rin. Sa loob ng interrogation room, kaharap niya ang 62 anyos na si Ricardo. Mas matanda na ang itsura, ngunit matalas pa rin ang mga mata. "Bakit niyo ako ipinatawag?" Iritadong tanong niya. "Iniimbestigahan po naming muli ang kaso ng inyong ina," kalmadong sagot ni Kapitan Mendoza. Ngumisi si Ricardo. Tapos na ang kasong yan. Aksidente ang naging desisyon at lampas na rin sa prescription period. Umiling si Kapitan Mendoza. Ang parricide ay walang prescription period sa ilalim ng batas ng Pilipinas. Naging seryoso ang mukha ni Ricardo. "Wala akong ginawa, nasa alabang ako ng gabing iyon." Inilabas ni Kapitan Mendoza ang kopya ng talaarawan. "Basahin niyo po ito." Kinuha ni Ricardo ang papel at binasa. Habang binabasa, unti-unti siyang namutla. Nagsimulang manginig ang kanyang mga kamay. "Ano to? Hindi ko nga alam kung sino ang nagsulat nito. Isinulat po ito ng kasambahay ninyo, si Lorna Santos. Ayon sa kanya, ang kotse ninyo ay nasa lugar ng insidente ng gabing iyon." "Sinungaling! Nasa alabang ako!" Tumaas ang boses ni Ricardo. Hindi natinag si Kapitan Mendoza. "Kung ganoon, kailangan nating tingnan ang records ng tollgate. Mayroon pa sigurong kopya noon." Natahimik si Ricardo. Noong 1995, wala pang RFID at mano-manong isinusulat ang mga record sa logbook. Kung galing siya sa Alabang papuntang Makati, may record dapat iyon. "Tingnan niyo rin po ito." Inilabas ni Kapitan Mendoza ang litrato ng strap ng relo. Nahanap po ito sa crime scene. Ayon sa DNA analysis, sa isang lalaki ito. "Sa inyo po ba ito?" Natigilan si Ricardo. "Nawala ang relo ko. Mahigit 15 taon na." "Kailan po nawala?" Hindi sumagot si Ricardo. "Papayag po ba kayo sa DNA test?" Mariing umiling si Ricardo. "Hindi, kung walang warrant," tulad ng inaasahan. Naghanap si Kapitan Mendoza ng records sa SLEX. Matapos ang ilang araw, nahanap niya ang lumang logbook mula sa Nichols Toll Plaza. Binuklat niya ang pahina para sa Marso 11, 1995 at doon niya nakita 10:40 ng gabi, isang sasakyan mula Alabang papasok ng Maynila. Nandoon ang plaka ng kotse ni Ricardo, TBC 123. Kinuyom ni Kapitan Mendoza ang kanyang kamao. Nagsinungaling si Ricardo. Mula Alabang, pumunta siya ng Makati. Totoo ang sinabi ni Lorna. Nahanap din niya ang record ng paglabas. Kinaumagahan, 5:00 ng madaling araw, lumabas ang parehong kotse pabalik ng Alabang. Umalis siya agad matapos mahulog ang kanyang ina. Ngayon, makakakuha na siya ng warrant. Ipinakita niya ang mga bagong ebidensya sa piskal, ang talaarawan, ang tollgate record at ang strap ng relo. Tumango ang piskal. "Sapat na ito. Mag-apply tayo ng arrest warrant at warrant para sa DNA collection." Makalipas ang 2 araw, lumabas ang warrant. Pinuntahan ni Kapitan Mendoza si Ricardo sa kanyang bahay sa Alabang, isang marangyang bahay na nabili mula sa Mana. Nag-doorbell siya. Binuksan ni Ricardo ang pinto. Maputla ang kanyang mukha. "May warrant po kami. Inaaresto ka namin sa salang pagpatay." Hindi nanlaban si Ricardo. Yumuko siya habang pinupusasan. Umiiyak ang kanyang asawa at mga anak, ngunit wala siyang sinabi. Sa istasyon, kinuhaan siya ng DNA sample. Ipinadala ito sa NBI. 1 linggo, lumabas ang resulta. Ang DNA mula sa strap ng relo at ang DNA ni Ricardo ay magkatugma. 99.9% match, walang duda. Sa kanya ang strap ng relo at nandoon siya sa crime scene. Muling hinarap ni Kapitan Mendoza si Ricardo. Lahat ng ebidensya ay narito na. Oras na para sabihin ang totoo. Matagal na natahimik si Ricardo. At sa huli, nagsalita siya. "Tawagan niyo ang abogado ko." Dumating ang abogado. Nagbago ang diskarte ni Ricardo.
Hindi na siya tumanggi, ngunit iba ang kanyang sinabi. Pumunta po ako sa bahay ni nanay ng gabing iyon, pero hindi ko po intensyong patayin siya. Magsalaysay ka, sabi ni Kapitan Mendoza. Nagsimula siyang magkwento. Tumawag po si nanay. Sabi niya, gagawa na siya ng huling habilin kinabukasan. Nagpanik po ako. Hindi ko matanggap na i-donate niya ang kalahati ng yaman. Nagpatuloy siya. Malapit nang malugi ang kumpanya ko. Kailangan ko ng 10 milyon para maisalba ito. Pinuntahan ko po si nanay para pakiusapan siya. Lumuhod po ako sa harap niya. Anong sabi niya? Tumanggi po siya. Sabi niya, sapat na ang natanggap ninyo. Oras na para tumulong sa iba. Nagalit po ako. Kaya tinulak mo siya? Umiling si Ricardo. Hindi ko po tinulak. Pumunta po siya sa may bintana at sinundan ko siya. Hinawakan ko po ang kamay niya para pakiusapan siya. Pero pumalag po siya. Huminto si Ricardo. Nanginginig ang kanyang boses. Bigla po akong napakapit ng mahigpit. Natumba po siya. Tumama sa barandilya at nahulog. At tumakas ka, sabi ni Kapitan Mendoza. Natakot po ako. Baka makulong ako, masira ang buhay ko. Nagmaneho po ako pabalik ng Alabang. Ang strap ng relo, siguro po doon naputol ng tumama sa barandilya. Hindi ko po napansin noon. Nalaman ko na lang na wala na ang relo ko. Ayon sa salaysay ni Ricardo, hindi niya sinasadya. Aksidente daw, ngunit hindi naniwala si Kapitan Mendoza. Ikaw din ba ang nagbanta sa kasambahay? Tumango si Ricardo. Natakot po ako na baka narinig niya ang boses ko. Tumawag po ako sa payphone para balaan siya. Kumpleto na ang puzzle. Pinatay ni Ricardo ang kanyang ina, tinakot ang saksi at nagsinungaling sa loob ng 11 taon. At namuhay siya ng marangya gamit ang mana mula sa kanyang ina. Ngunit may isang tanong pa. Paano ang dalawa pa niyang kapatid? Kasabwat ba sila? Inimbestigahan din sila. Pumasok si Ramon, takot na takot. Hindi ko po alam na ginawa yun ni Kuya. Maniwala po kayo. Hindi ba kayo nag-usap ng gabing iyon? Nag-alinlangan si Ramon at tumango. Tumawag po siya ng madaling araw. Nanginginig ang boses niya. Sabi niya, na aksidente daw si nanay. Nagtanong po ako, pero sabi niya, mas mabuting hindi mo na alam. Kaya nanahimik na lang po ako. Dahil gusto mo rin ng mana, sabi ni Kapitan Mendoza. Yumuko si Ramon. Marami po akong utang. Kahit ano pa man ang ginawa ni Kuya, hindi na po mahalaga sa akin noon. Patawad po. Ganoon din si Ana. Naghinala siya, ngunit nanahimik para sa mana. Para sa kanilang tatlo, mas mahalaga ang pera kaysa sa buhay ng kanilang ina. Sa huli, si Ricardo lang ang kinasuhan. Sina Ramon at Ana ay pinalaya dahil sa kakulangan ng ebidensya. Ngunit habang buhay nilang dadalhin ang kanilang kasalanan. Ngunit ang pinakamahalagang tao para malutas ang kaso ay hindi pa nahahanap, si Lorna Santos. Kailangan ang kanyang testimonya. Saan na kaya siya? Ang katotohanan na lumabas pagkalipas ng 15 taon. Ang talaarawan at modernong siyensya ang nagpabagsak sa kasinungalingan. Umaamin si Ricardo, ngunit iginigiit na aksidente lang ito. Maniniwala kaya ang korte? At nasaan ang nawawalang saksi? Kapag nahanap na ang huling piraso ng puzzle, malalaman na ang tunay na katotohanan. Setyembre 2010, nagsimula ang paglilitis sa Makati Regional Trial Court. Kinusahan si Ricardo ng parricide, ngunit iginiit ng kanyang abogado na aksidente lang ang nangyari. Ayon sa piskal, alam ng akusado na gagawa ng huling habilin ang kanyang ina. Malinaw ang motibo niya na patayin ito para makuha ang mana. Ipinresinta ng piskal ang tala-arawan, ang tollgate records at ang DNA evidence. Sa unang pagdinig, kalmadong nag-testify si Ricardo. Wala po akong intensyong patayin ang aking ina. Sinubukan ko lang po siyang kausapin, aksidente ko po siyang naitulak. Iginiit ng abogado na hindi sapat ang mga circumstantial evidence para patunayan ang intensyon. Kailangang hanapin ng piskal ang pinakamahalagang saksi, si Lorna Santos.
Siya lang ang makakapagpatunay sa kung ano talaga ang nangyari. Muling sinimulan ni Kapitan Mendoza ang paghahanap. Pagkalipas ng 2 linggong paghahanap sa buong bansa, natuntun nila ang isang Lorna Santos sa isang maliit na bayan sa Cavite. Ang edad at lugar ng kapanganakan ay tumutugma. Agad na pumunta si Kapitan Mendoza sa Cavite. Sa isang lumang bahay, nag-doorbell siya. Lumabas ang isang babae. Bakas sa kanyang mukha ang hirap ng buhay. Kayo po ba si Lorna Santos? Nag-aalangan ang babae. Sino po sila? Ipinakita ng kapitan ang kanyang ID. Pulis po, tungkol po sa kaso sa Dasmariñas noong 1995. Namutla si Lorna. Umatras siya. Wala po akong alam. Huwag po kayong mag-alala. Poprotektahan po namin kayo. Nahanap na po namin ang talaarawan ninyo. Nanlaki ang mga mata ni Lorna. Ang talaarawan ko. Tumango si Kapitan Mendoza. Nahanap po sa ginigibang building. Dahil po doon, nahuli na namin ang may sala. Napaupo si Lorna. Bumuhos ang kanyang mga luha. Talaga po, nahuli na po siya. Tumango ang kapitan. Oo, inaresto na namin si Ricardo. Nililitis na siya ngayon. Umiyak nang umiyak si Lorna. Ang takot na kinimkim niya sa loob ng 15 taon ay lumabas na. Matapos siyang kumalma, ikinuwento niya ang kanyang buhay. 15 taon po akong nagtago. Nagpalit ng pangalan. Ilang beses lumipat. Bakit po hindi kayo nag-report? Natakot po ako. May nagbanta po sa akin. At natakot po ako na baka matulad ako kay Ma'am Elena. Ligtas na po kayo ngayon, sabi ni Kapitan Mendoza. Maari po kayong sumailalim sa Witness Protection Program at kailangan po namin ang testimonya ninyo sa korte. Nag-alinlangan si Lorna. Paano po kung gantihan nila ako? Hindi po mangyayari yan. Poprotektahan po namin kayo. Pumayag si Lorna. Dinala siya sa Maynila at inilagay sa isang safe house na may 24 oras na bantay. Sa araw ng paglilitis, nanginginig siyang umupo sa witness stand. Nagtama ang kanilang mga mata ni Ricardo. Napaurong siya, ngunit agad ding nagpakatatag. Noong gabi ng Marso 11, 1995, ano po ang nakita ninyo? Tanong ng piskal. Huminga ng malalim si Lorna. Nakita ko po ang kotse ng akusado nakaparada po sa parking lot. Anong oras po? Mga 11 po ng gabi. Pauwi na po ako. Nakita niyo rin po ba ang kotse kinaumagahan? Opo. Mga 4:00 ng madaling araw, dumaan po ako at nandoon pa rin. At noon, may narinig po akong malakas na kalabog mula sa itaas. Nanginginig ang boses ni Lorna. Parang may bumagsak po. Napatingin po ako sa itaas. Bukas po ang bintana sa 12th floor at parang may nakita po akong anino ng tao pero hindi po ako sigurado. Sinubukan siyang sirain ng abogado ng depensa ngunit nanindigan si Lorna. Ikinuwento niya ang pagbabanta sa kanya. Sa huli, tinanong siya ng piskal, ano po ang huling sinabi sa inyo ni Geng? De La Cruz. Umiyak si Lorna. 2 araw po bago ang insidente, sinabi niya sa akin, Lorna, kung may mangyari sa akin, pakisabi sa pulis. Natatakot po siya na baka saktan siya ng mga anak niya. Kung nag-report po kayo noon, ano po sa tingin ninyo ang mangyayari? Humagulgol si Lorna. Patawad po, Ma'am Elena. Naging duwag po ako, kaya 15 taon kong itinago ang katotohanan. Ang testimonya ni Lorna ay napakatibay. Sa susunod na pagdinig, inilabas ng piskal ang strap ng relo. Ito po ay pag-aari ng akusado. Ang DNA ay 99.9% match. Ang gasgas sa barandilya ay tumutugma sa pagtama ng isang metal na bagay. Habang tinutulak niya ang kanyang ina, tumama ang relo niya at naputol. Ipinakita rin ng piskal ang autopsy report. May maliit na pasa sa pulso ng biktima, isang senyales na may humawak ng mahigpit dito. Hindi ito aksidente, ito ay sinadya. Binigyan ng pagkakataon si Ricardo para sa kanyang huling salita. Tumayo siya, payat at mukhang pagod. Mahal na hukom, nanginginig niyang sabi, nagsinungaling po ako.
Natahimik ang buong korte. Hindi po aksidente ang nangyari, umiyak si Ricardo. Tinulak ko po ang aking ina. Sinadya ko po. Nagalit po ako, natakot na mawala ang mana. Nagulat ang kanyang abogado, ngunit pinatuloy siya ni Ricardo. Pagod na po akong magsinungaling. Pagod na po akong magtago. Ikinuwento niya ang buong pangyayari. Hinila niya ang kanyang ina papunta sa bintana. Lumaban ito. Ngunit sa harap ng barandilya, itinulak niya ito. Walang sigaw, isang kalabog lang, at tumakas siya. Lumuhod si Ricardo. Patawad nanay, patawad po. Sa loob ng 15 taon, gabi-gabi akong binabangungot pero ginamit ko ang mana. Namuhay ako sa pera na may bahid ng dugo ng aking ina. Isa akong basura. Gusto ko na pong pagbayaran ang kasalanan ko. Huwag niyo po akong patawarin. Hindi po ako karapat-dapat. Makalipas ang 1 buwan, ibinaba ang hatol. Ang akusado ay hinahatulan ng 25 taong pagkakakulong para sa salang parricide. Ang pagpatay sa sariling magulang ay isang karumal-dumal na krimen. Ngunit dahil sa kanyang pag-amin at pagsisisi, 25 taon at hindi reclusion perpetua ang hatol. Tinanggap ni Ricardo ang hatol. Hindi na siya umapela. Si Lorna ay bumalik sa Cavite at namuhay ng payapa. Sina Ramon at Ana, dahil sa matinding pagsisisi, ay idinonate ang lahat ng kanilang mana sa charity tulad ng gusto ng kanilang ina. Hindi kami magiging masaya sa perang ito, sabi ni Ana. Dinalaw nila ang kanilang kuya sa kulungan. Kuya, idinonate na namin ang mana, sabi ni Ramon. Bakit? Sa inyo yon. Hindi kuya. Kay nanay yun, wala tayong karapatan doon. Sa kulungan, naging model inmate si Ricardo. Araw-araw siyang sumusulat ng liham ng paghingi ng tawad sa kanyang ina. Matapos ang maraming taon na deny ang kanyang parol dahil siya mismo ang tumanggi. Tatapusin ko po ang 25 taon ko. Ito lang ang paraan para makahingi ako ng tawad kay nanay. Pagkalipas ng 25 taon, isang 85 anyos na si Ricardo ang lumaya. Agad siyang pumunta sa puntod ng kanyang ina. Lumuhod siya at umiyak. Nanay, ngayon lang po ako nakadalaw. Patawarin niyo po ako. Araw-araw niyang binisita ang puntod. Inalagaan niya ito. Isang araw, 3 taon matapos siyang makalaya, natagpuan siyang walang buhay sa harap ng puntod ng kanyang ina. Payapa ang mukha na para bang sa wakas ay pinatawad na siya. Inilibing siya sa tabi ng kanyang ina. Ito ang kwento ng isang pamilyang sinira ng kasakiman. Isang paalala na ang katotohanan ay laging lalabas, gaano man ito katagal itago. At ang pinakamalapit sa iyo ay maaaring maging pinakamalaking banta. Ang kasong ito ay nagtatanong sa atin, ano nga ba ang pamilya at ano ang halaga nito sa harap ng pera? Kumusta po ang kwento? Mag-iwan po kayo ng komento. At kung may alam kayong katulad na istorya, ibahagi niyo rin po. Salamat sa pakikinig.